Sabi dito sa balita ng News 5, yung ating Pangulo galit na galit at napamura. Yan ang kwento mga kababayan na DILG Secretary at John Vic Remulla matapos na makita yung present na growing outrage versus corruption, more protests coming. Report ng Inquirer with corruption now exposed in defective and non-existent flood control projects, public outrage is translating into street protests, with more individuals expected to voice out their indignation. Report ng Inquirer with corruption now exposed in defective and non-existent flood control projects, public outrage is translating into street protests, with more individuals expected to voice out their indignation. Ito nga yung balita ngayon, DPWH to file 25 non-bailable cases over flood control anomalies. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi dito sa balita ng News 5, yung ating Pangulo galit na galit at napamura. Yan ang kwento mga kababayan na DILG Secretary at John Vic Remulla matapos na makita yung present na picture po ng limpak-limpak na salapi sa investigasyon ng Senado dito po sa massive corruption sa flood control projects. Lintik na mga yan na pamura umano si President Bongbong Marcos ng magitang limpak-limpak na pera sa misa na pinagati-atian umano sa flood control projects ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla sa panayam sa kanya ni Cheryl Cosim. Yan yung nakita mga kababayan ng ating Pangulo, yung present dito sa Senado. Sabi ni John Vic, doon ko lang narinig na nagmura ang presidente. Sabi niya, lintik na mga yan. Ano ba gagawin nila sa pera na yan? Yan ang pagmumura ng ating Pangulo, lintik lang. Malayo sa pamilya Duterte, lalo kay Digo at kay Sara. Si Digo, pag nagmura po, talagang kakilakilabot, lalo na po si Sara. Pero yung ating Pangulo, galit na po. Ang nabigkas lang ng ating Pangulo, lintik ang mga yan. Yun na po pala. Ang lintik po, kidlat. Lintik lang ang walang ganti. A Filipino language like Tagalog lintik or its related form lintik primarily means lightning or a flash of lightning. It is also commonly used as a mild curse word of expression of anger. Wishing someone to be struck by lightning, similar to saying blast it or gadam. For example, lintika is a vulgar insult meaning, yan na po, basahin na lang ninyo. Pero, lintik lang ang walang ganti. Tamaan ka sana ng lintik. Lintik ka talaga. Lintik as a curse. The vulgar sense comes from the belief that being struck by lightning is a form of damnation. So calling someone a lintik is wishing them that fate. Natamaan ka sana ng lintik. Pero po, yung lightning po, sabi nga, yung chances na tamaan ka ng lightning, parang yung chances na manalo ka sa loto. Pambira ang tamaan ka ng lintik. So that is just a mild expression of anger. Mild na na pagmumura. Pero galit na niya ng ating Pangulo. Pero si Sara pag nagmura po, tapos si Digo. Ito si Sara, kung magmura. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ganon mga kababayan. Pero yung ating Pangulo, hanggang lintik lang. Ano yung gagawin nila dyan sa perang yan? O ngayon, yung iba-ibang grupo, patuloy ng gagatong ng gulo. Gusto nila na mag-people power. Malabo na suportahan kayo ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi malinaw na mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag-expose dito. Growing outrage versus corruption, more protests coming. Report ng Inquirer with corruption now exposed in defective and non-existent flood control projects, public outrage is translating into street protests, with more individuals expected to voice out their indignation. Gusto nilang magsamantala, gustong kopyahin yung nangyari sa Nepal, Indonesia at Bangladesh. Mabibigo kayo kasi hindi man po bobo, hindi man mga moron. Nakikita ng ating mga mamamayang Pilipino ang efforts mismo ng ating Pangulo, ng ating administrasyon. Siya lang ang gumawa nito. Not even Noynoy Aquino. Kasi po, ang korupsyon na to dekada na.
Panahon pa to ni Coricong, ni ERAP, ni GMA, ni Pinoy, ni Digong. Dekada mula nang mauso mga kababayan yung pork barrel fund na binibigay sa mga senador at mga congressmen. Doon nagsimula ang massive corruption mga kababayan sa mga infrastructure projects. Alam yan ng ating mga mamamayan. Kaya hindi ninyo pwedeng gatungan ang ganitong uri ng pag-aklas na gusto ninyong itulad sa nangyayari ngayon sa Nepal na sinunog pati yung parliament building, pati yung first lady, sinunog ng buhay at pinag-gugulpi yung mga officials. Yung iba, inulog sa ilog at pati mga hotels, sinunog mga kababayan. Baga sasakyan, ang daming sinunog. Kaya lang hindi ko sa inyo pwede po na ipakita pa rito yung mga images kasi nare-restrict po, mahigpit si YouTube. Anyway, nakita na ninyo siguro sa mga balita. Gusto nilang kopyahin ganong uri ng pag-aaklas. Awa kayo sa mga inosente na pwedeng madamay. Di ba? Ginagawa ng ating Pangulo ang mahinahon na solusyon sa problemang ito. And in fact, binuuna ng ating Pangulo yung Independent Commission. I-announce na lang niya kung sino yung mga magiging members. Sabi, 3 members, isang chairman. May mga pangalan na po na sinasabi, kaya lang mas naniniwala tayo mga kababayan, mas maniniwala tayo sa mismong i-announce na pangalan ng ating Pangulo. Alam naman natin, may mga vested interest po. Lalo yung mga dilawan, palitaw sila ng palitaw na mga pangalan. Hindi na makapaghintay, inuunahan yung ating Pangulong Bongbong. Unang pinalitaw na pangalan, si Magalong, yayaw ng ating Pangulo ng politiko. Tapos si Babe Singson, alamang hindi man po kasama yung dalawa. Tapos kahapon, pinalitaw yung pangalan ni dating Justice, Senior Associate Justice Antonio Carpio. Tapos si Bernabe. Pero wala pa pong say, wala pang word galing po sa Palasyo Malacanang. So maniniwala tayo doon sa mismong ipapalabas ng Palasyo Malacanang na mga official names. Ang gustong mangyari nila kasi po, ang motibo nila, alam naman natin, ang sitting Vice President, si hindi man po nangyari yung impeachment, archive, si Sara. Pag natanggal, mga kababayan yung ating Pangulo na gusto nilang puwersahin na mag-resign ng iba-ibang puwersa, sigurado si Sara ang uupo. Hindi man yan papayag yung ating mga mamamayang Filipino sa ganyang kanilang agenda mga kababayan. At yung ibang grupo, gustong mag-resign lahat, resign all daw. Sinang uupo? Kayo. Alam na namin kung sino yung iuupo ninyo. Gusto ninyong umupo na walang without the benefit of election kasi hindi kayo nananalo sa eleksyon. Di ba? Seryoso po sa paglaban sa korupsyon yung ating administrasyon. Ito nga yung balita ngayon, DPWH to file 25 non-bailable cases over flood control anomalies. Yan 3 hours ago. So among the 25 who will be charged are the former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ng DPWH, former DPWH District Engineer Bryce Hernandez, and contractor Sara Diskaya according to Dizon. Kahapon po, 18 pa lang ito, nadagdagan na pala. And also among them are the companies that we are hearing about now and personalities like the Diskayas. They're among them. Na-file na yata sa Ombudsman kahapon, mga kababayan. And more cases will be filed. According to Dizon, the charges represent the first batch of complaints with more expected in the coming weeks. So hindi po ito kinukonsente ng ating presidente. Walang rason na mag-alsa po. Siya mismo ang nangunguna, mga kababayan, sa paglaban sa korupsyon na never ginawa ng mga previous administration. Not even Noynoy Aquino gumawa ng ganitong pagtugis mga kababayan sa mga DPWH officials and contractors. Di ba po? At siyempre, yung mga politiko na nasa likod nito mga kababayan. Yan sabi dito, when further asked what would happen if the DPWH personnel involved in the cases implicated certain lawmakers during the investigation, sabi ni Dizon, they should also be held accountable. Our president said no matter who it is, wherever this goes, those who need to be held accountable should be held accountable. Yan po yung ating Pangulo. Kaya yung mga nanggagatong po, hindi kayo pwedeng paniwalaan sa inyong panggagatong. And I believe, wala mang maniniwala sa inyo na gusto ninyong patalsikin yung present administration na siya mismong lumalaban sa korupsyon.
So, sabi dito sa balita, Lacson confirms Bryce 355 million insertion claim. Report ng Daily Tribune, the accusation of SAC Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez that Senator Jingo Estrada had funneled funds to dubious flood control projects in the province was possibly confirmed on Thursday. So, malamang mga kababayan, bumalik sa kulungan si Jinggoy. Tapos si Joel Villanueva, first time pag nangyari yon. At ang sabi, baka may iba pang mga senador, mga kababayan na sangkot dito. Yan, Lacson confirms 355 million insertion cited by DPWH man who has tagged Estrada. So sabi ni Ping Lacson, he immediately directed his staff to verify after DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez alleged that Senator Jingo Estrada maneuvered to allocate 355 million in 2025 national budget for projects in Bulacan's 1st District. Yung sinabi po sa testimony, 30% yung hinihingi. So 30% po ng 355, malinaw na 105,500,000 na tumataginting po ang 30%. So malamang yun na po yung nakita doon sa picture na napamura yung ating Pangulo. Ano yung gagawin nila? Lintik ang mga yan. Ano ang gagawin nila dyan sa pera? So sabi ni Ping Lacson, I have a check. If there was an insertion amounting to 355 million intended for Bulacan, and we found one, there was really an insertion that was not included in the House version but came after the BICAM. So it was clear it was either inserted in the Senate version of the bill or the BICAM, sabi po ni Lacson. That would add to the credibility of Hernandez's testimony because the amount was exact. When we checked, indeed, there was really 355 million that was not in the House General Appropriations Bill version. It was not in the NEP or National Expenditures Program submitted by DBM. So, either it was inserted in the Senate version or in the BICAM. Di ba, mga kababayan, nagkakaalaman na? Lumalabas na yung totoo. Kaya si Jingo Estrada, mga kababayan, nagpost ng tawag dito, yearbook. Yan safe kaya tayo sa kanila, sabi sa post ni Jingo Estrada. In-implicate, mga kababayan, si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Nakaklase si Bryce Hernandez. Ito si Terry Ridon, ito si Bryce Hernandez. Tapos may caption siya, safe kaya tayo sa kanila. Kaya sagot ni Terry Ridon, 12 years old lang ako. Ang tanong ko kay Senator Jingo Estrada, yun bang mga kaklase mo nung 12 years old ka, kabats mo, naalala mo pa ba? Parang hindi, di ba? Sa Kongreso kasi, mga kababayan, doon na pangalanan yung mga senador. Tulad ni Jinggoy at ni Joel Villanueva, pinangalanan ni Bryce Hernandez. Kaya nagalit si Jinggoy kay Terry Ridon. Si Terry Ridon kasi, Bicol Saro Party List Representative, siya yung chairman ng TRICOM sa Congress na nagsasagawa ng investigasyon sa flood control anomalies. Kinalkal pa ang kababayan ni Jinggoy, pati yung yearbook ni Terry Ridon, para sabihin, magkakilala niya pala kayo. Kaya naman pala, may mali siya yung post ni Jinggoy po. Gustong tablayin si Ridon. Propaganda po, black propaganda. Yun, kaya sabi rito, we will be the one deciding the case. A complaint can be filed against Senator Jingo Estrada for posting a photo of Bicol Saro Representative Ridon, Terry Ridon, taken from a yearbook that includes an address of the lawmakers. Relative Privacy Commissioner John Henry Naga said, National Privacy Commission official case may be filed against Estrada for yearbook photos. Naga, however, opted not to disclose what type of case might be lodged against the senator for posting a photo of Ridon. Informer Department of Public Works Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, who had implicated Estrada and Senator Joel Villanueva in an alleged irregularities in flood control projects. If you are going to file a complaint with the NPC, with all due respect, because we will be the one to deciding the case, so it would be improper for now to preempt the decision that we will be able to come out later, sabi po ni Naga sa interview. Ninaga sa kay Ridon during the House Appropriations Committee hearing on the proposed of the Department of Information and Technology
Communications Technology. So sabi ni Naga, so I propose that if you feel aggrieved by the post, you may file with the NPC. So we'll be able to look into all aspects of possible violation on your part. O diba? Nagkabuhol-buhol tuloy yung buhay ni Jinggoy. Post ng post po, hindi nag-iisip. Yan, bugso ng damdamin kasi po. Kaya yan ang problema pag emotional ka. Tingnan ninyo yung mga Duterte. Dahil sa pagiging emotional, mura ng mura, salita ng salita nang di pinag-iisipan. Yun, nagkabulbol ang buhay. Ganon din po yung barkada nila na senador si Jinggoy. Siya ang senador ko. Sabi ni Sara, siya ang senador ko. O diba? Damay-damay na po. So anyway, yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.